Kung nakakita ka ng post sa Facebook o natanggap na mensahe mula sa isang kaibigan na nagsasabing, "Hoy, may 8,000 piso na universal pension na, makukuha mo na sa July 4. Gusto ko munang sabihin sa iyo, huwag ka munang bumilis. Huwag ka munang pumunta sa bangko. At huwag ka munang mag-alala kung hindi ka pa nakakatanggap ng anumang sulat o abiso. Dahil sa video na ito, tayo ay magfa-fact check. Tayo ay susuriin kung ano ang totoo, ano ang hindi pa totoong nangyayari, at ano ang dapat mong malaman bilang isang senior citizen, pensioner, o retiree na nag-aalaga sa iyong kinabukasan. Napakaraming viral claims ang lumalabas tungkol sa universal pension, at ang problema ay marami sa mga ito ay kalahating totoo lamang. May bahagi na totoo, may bahagi na pinalaki, at may bahagi na gawa-gawa lang. At kapag naniniwala tayo sa maling impormasyon, maaari tayong mapahirapan, maaari tayong mag-antay ng pera na hindi pa darating, o mas malala pa, maaari tayong maging biktima ng scam. Kaya naman, manatili ka sa video na ito hanggang sa dulo. Malalaman mo ang katotohanan sa likod ng viral 8,000 piso universal pension claim, kung saan ito nanggaling, kung ano ang talagang sinasabi ng batas, kung kailan ito maaaring maging totoo, at kung ano ang dapat mong gawin ngayon habang hinihintay mo ang mga opisyal na anunsyo. Sa channel na ito, ang aming pangako sa iyo ay simple lang, hindi tayo nagpapakalat ng hindi pa napatunayan na impormasyon. Hindi tayo nagdadagdag ng extra na drama para lang mapanood. Ang aming trabaho ay tulungan kang maunawaan ang tunay na kalagayan ng iyong mga benepisyo, at iyon mismo ang gagawin natin ngayon. Makinig ng mabuti, lalo na kung ikaw ay isang senior citizen na umaasa sa social pension, isang SSS o GSIS retiree, o isang miyembro ng pamilya na tumutulong sa isang nakatatanda sa bahay. Ang impormasyong ito ay para sa inyo. Una, alamin natin kung saan ba talaga nanggaling ang usapang ito tungkol sa 8,000 piso universal pension, dahil hindi ito bago. Hindi ito lumabas lang ngayong linggo o ngayong buwan. Ang universal pension ay isang panukalang batas na matagal nang pinag-uusapan sa Kongreso ng Pilipinas. Ang layunin nito ay magbigay ng monthly cash benefit sa lahat ng senior citizen sa Pilipinas na 60 taong gulang pataas, kahit hindi sila nag-ambag sa SSS o GSIS, kahit hindi sila miyembro ng anumang pension fund. Ito ang konsepto ng universal, lahat, walang pinipili. Ang halagang 8,000 piso bawat buwan ay isa sa mga figure na nabanggit sa ilang bersyon ng panukalang batas sa Senado at sa Kamara. At doon nagsimula ang lahat, isang numero na nabanggit sa loob ng isang hearing o isang draft bill, at naging viral na tila ba opisyal na itong inaprobahan. Ngunit narito ang katotohanan na kailangan mong marinig, ang pagiging panukalang batas ay ibang-iba sa pagiging batas na. Para maging batas, kailangan pang dumaan ang panukalang ito sa maraming yugto, kailangan itong aprobahan ng komite, ay debate sa plenaryo, ipasa ng parehong Senado at Kamara, at pagkatapos ay pirmahan ng Pangulo. Lahat ng mga hakbang na iyon, hindi pa lahat natapos. Kaya kung may nagsabi sa iyo na, inaprobahan na, tanungin mo siya, kailan? Saan ang opisyal na pahayag? Ano ang numero ng batas? Dahil ang mga detalyeng iyon ang nagpapatunay kung totoo o hindi ang balita. Ngayon, pag-usapan natin ang totoong estado ng universal pension sa Pilipinas, nang walang dagdag, walang bawas, at walang kulay na idinagdag para mas maging kapana-panabik. Ang ideya ng universal pension ay matagal nang sinusuportahan ng maraming mambabatas at grupo ng mga senior citizen. Naniniwala sila na ang bawat Pilipinong lumakad na ng mahabang buhay at naglingkod sa bansang ito ay may karapatang makatanggap ng tulong mula sa pamahalaan, hindi lang ang mga nakaabot sa SSS o GSIS, kundi pati na rin ang mga magsasaka, mangingisda, at iba pang ordinaryong mamamayan na walang formal na pensyon. At tama sila, ito ay isang mahalaga at makabuluhang pakikipaglaban. Pero ang pagsuporta sa ideya ay hindi nangangahulugang inaprobahan na ito. Sa kasalukuyan, ang pinaka-established na social pension para sa mga senior citizen na walang ibang pension ay ang Social Pension Program ng DSWD, ang Department of Social Welfare and Development. Ang programang ito ay nagbibigay ng 1,000 piso bawat buwan, o 3,000 piso bawat quarter, sa mga indigent senior citizen na 60 taong gulang pataas. Ito ay ang programa na tumatakbo na ngayon, na may opisyal na listahan ng mga benepisyo, at may regular na payout schedule.
Hindi ito 8,000 piso. Hindi ito universal sa lahat ng senior. Ngunit ito ang totoo, ito ang nakumpleto na, at ito ang maaari mong asahan ngayon. Ang agwat sa pagitan ng 1,000 piso na kasalukuyang social pension at ng 8,000 piso na iminumungkahi, malaki iyon. At ang pagpuno ng agwat na iyon ay nangangailangan ng pondo ng pamahalaan, ng pagpapasa ng batas, at ng maayos na implementasyon. Lahat ng ito ay tumatagal ng panahon. Kaya kapag may nagsabi sa iyo na, July 4 na ang release, tanungin mo ang sarili mo, may nakita ka bang opisyal na pahayag mula sa DSWD, SSS, GSIS, o Malacanang na nagkukumpirma nito? Dahil kung wala, malamang ay viral claim lamang iyon na walang sapat na pundasyon. Gusto kong kausapin kita ng direkta dito, hindi bilang isang broadcaster, kundi bilang isang taong nagmamalasakit sa kapakanan mo. Ang maling impormasyon tungkol sa mga pensyon at benepisyo ay hindi lamang nakakainis. Ito ay maaaring tunay na makapinsala sa iyo. At narito ang 3 dahilan kung bakit. Una, ang pag-aasam ng pera na hindi pa darating ay nakakaapekto sa iyong pang-araw-araw na pagpaplano. Halimbawa, si Lola Karen, 72 taong gulang mula Cavite, ay narinig mula sa isang pamangkin na may 8,000 piso universal pension na raw na matatanggap sa July. Kaya naman nagpigil siya ng pagbili ng gamot at nag-aantay ng pera, pero wala namang dumating. Ang ganitong sitwasyon ay hindi lang nakakalungkot, ito ay nagdudulot ng tunay na panganib sa kalusugan. Pangalawa, ang ilang mapanlinlang na tao ay gumagamit ng mga viral claims na ito para mag-scam. Magsisimulang makipag-ugnayan sa iyo ang mga estranghero, sa messenger, sa text, kahit personal, at sasabihin nila na kailangan mong magbayad ng registration fee o processing fee para makuha ang iyong 8,000 piso. Ito ay scam. Walang lehitimong programa ng pamahalaan ang humihingi ng bayad para makuha ang iyong benepisyo. At pangatlo, ang pagpapakalat ng maling impormasyon ay nagpapabigat sa mga opisyal na ahensya. Kapag libo-libo ang pumunta sa DSWD o SSS na nagtatanong tungkol sa isang benepisyo na hindi pa inilalabas, naabala ang mga empleyado at naapektuhan ang serbisyo para sa mga taong may tunay na katanungan at pangangailangan. Kaya ang pinakamahalagang bagay na magagawa mo ngayon ay ito, huwag ipasa ang impormasyon hanggang hindi mo pa napatunayan. Kung may bago kang balita tungkol sa pension, ay verify muna bago i-share sa pamilya at kaibigan. Ikaw ay magiging tagapaglingkod ng katotohanan sa iyong komunidad, at iyon ay napakahalaga. Ngayon, ibibigay ko sa iyo ang magandang balita, dahil mayroon namang tunay at aktibong mga programa ng pamahalaan na maaaring makatulong sa iyo ngayon. Hindi kailangan pang hintayin ang universal pension para makatanggap ng tulong. Kung ikaw ay isang indigent senior citizen, ibig sabihin, ikaw ay may edad 60 pataas at wala kang sapat na kita o ibang pension, maaari kang mag-apply o mapatunayan ang iyong pagiging benepisyo sa Social Pension Program ng DSWD. Ang 1,000 piso bawat buwan na ibinibigay dito ay maaaring maliit para sa ilan, pero para sa mga taong walang ibang pinagkukunan ng kita, ito ay malaking tulong para sa pagkain, gamot, at pangunahing pangangailangan. Upang malaman kung eligible ka at kung paano mag-apply, pumunta sa iyong pinakamalapit na DSWD office o sa iyong barangay hall. Ang iyong barangay captain o social worker ay karaniwang may listahan ng mga benepisyaryo at makakatulong sa iyo sa proseso. Magdala ng iyong valid ID, birth certificate o anumang patunay ng edad, at isang certificate of indigency mula sa barangay. Kung ikaw naman ay miyembro ng SSS at retiree na, siguraduhin mo na naka-update ang iyong records. Maraming pensioner ang hindi nakakatanggap ng tamang halaga o naantala ang kanilang pensyon dahil sa hindi na-update na impormasyon, tulad ng address, contact number, o beneficiary details. Pumunta sa pinakamalapit na SSS branch o gamitin ang My SSS online portal para i-check ang iyong account. Para sa mga GSIS retirees naman, gamitin ang GSIS e-card mo at tiyakin na aktibo ang iyong account sa GWAPS o sa GSIS kiosk sa pinakamalapit na opisina. Kung may tanong ka tungkol sa iyong monthly pension, sa survivorship benefits, o sa iyong life insurance, huwag mag-atubiling tumawag sa GSIS hotline o pumunta sa opisina nila para sa personal na tulong. At para sa lahat ng senior citizen, miyembro man ng SSS, GSIS, o wala,
alalahanin na may Senior Citizens Act ang Pilipinas. Sa ilalim ng Republic Act 9994 o ang Expanded Senior Citizens Act, ikaw ay may karapatang sa 20% na diskwento sa maraming produkto at serbisyo, kasama na ang gamot, pagkain sa restaurant, transportasyon, at medikal na serbisyo. Ito ay hindi pensyon, pero ito ay isang tunay na benepisyo na maaari mong gamitin araw-araw. Bago natin tapusin ang video na ito, gusto kong turuan ka ng isang napakahalagang kasanayan, kung paano mag-fact-check ng balita tungkol sa iyong mga benepisyo. Dahil hindi palagi tayo nakakaabang ng video na ganito, at kailangan mong matuto kung paano protektahan ang iyong sarili kahit mag-isa. Una, lagi kang maghanap ng opisyal na pinagkukunan. Kapag may balita tungkol sa pension increase, universal pension, o bagong benepisyo, pumunta sa opisyal na website ng ahensya na may kinalaman, ang dswd.gov.ph para sa social welfare programs, ang sss.gov.ph para sa SSS matters, at ang gsis.gov.ph para sa GSIS concerns. Kung wala ang balita roon, maging maingat. Pangalawa, suriin ang numero ng batas o executive order. Ang bawat opisyal na programa ng pamahalaan ay may kaugnay na batas o utos. Kung may nagsasabing, aprobahan na ang universal pension, tanungin mo, ano ang numero ng batas? Kung hindi nila masagot, posibleng hindi pa talaga ito opisyal. Pangatlo, humingi ng tulong sa mga taong mapagkakatiwalaan. Ang iyong barangay social worker, ang social pension coordinator sa iyong lungsod o munisipalidad, o ang opisyal na hotline ng DSWD, SSS, at GSIS, sila ang mga tamang tanungin. Hindi ang mga Facebook page na walang verified checkmark, at hindi ang mga text message mula sa hindi kilalang numero. At pang-apat, kung may humihingi sa iyo ng pera para ma-process ang iyong benepisyo, itigil mo agad ang pakikipag-usap. Ito ay scam. Walang lehitimong programa ng pamahalaan ang ginagawa iyon. Iulat mo ito sa iyong barangay o sa pinakamalapit na police station. Ang mga hakbang na ito ay simple, pero maaari nitong iligtas ka mula sa malaking sakit ng ulo, at mula sa tunay na pagkawala ng pera. Kaya, ano ang ating natutunan ngayon? Ang 8,000 piso universal pension ay isang panukalang batas na matagal nang pinag-uusapan at sinusuportahan ng maraming mambabatas, pero hindi pa ito naisa sa batas bilang opisyal na batas ng Pilipinas. Ang petsa na, July 4, na lumabas sa viral posts ay hindi pa napatunayan ng anumang opisyal na pahayag mula sa pamahalaan. Ito ay isang claim na kailangan pa ng katibayan. Ang tunay na social pension na tumatakbo ngayon ay ang DSWD Social Pension Program na nagbibigay ng 1,000 piso bawat buwan sa mga indigent senior citizen. Kung ikaw o ang iyong mahal sa buhay ay hindi pa benepisyaryo, maaari kayong mag-apply sa inyong barangay o DSWD office. Ang pinakamahalagang bagay na maaari mong gawin ngayon ay ang manatiling impormasyon, hindi mula sa viral posts, kundi mula sa opisyal na mga ahensya. At huwag ipasa ang hindi pa napatunayan na balita, dahil ang maling impormasyon ay maaaring makapinsala sa mga taong mahal mo. Gusto ko ring sabihin sa iyo, huwag mawalan ng pag-asa sa universal pension. Ang pakikipaglaban para sa mas mataas at mas malawak na benepisyo para sa lahat ng senior citizen ay isang makabuluhang layunin, at maraming tao ang nagtatrabaho para matupad ito. Ang mga bagay na ito ay tumatagal ng panahon sa loob ng proseso ng pamahalaan, pero hindi ibig sabihin na hindi na darating. Habang hinihintay natin ang mas malaking pagbabago, tiyaking ginagamit mo ang lahat ng benepisyong available sa iyo ngayon, ang iyong pension, ang iyong senior citizen discounts, ang iyong karapatang sa libre o diskwentadong medikal na serbisyo. Iyon ang pinakamatalino at pinakamakapangyarihang bagay na maaari mong gawin para sa iyong sarili ngayon. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, kung natutunan mo kung paano mag-fact-check ng balita tungkol sa iyong mga benepisyo, mangyaring i-like ang video na ito. Hindi lang ito tumutulong sa channel namin, ito ay tumutulong din sa ibang senior citizen na makita ang tamang impormasyon sa halip ng mga viral na maling balita. Ay subscribe ka rin sa channel na ito at i-on ang notifications para hindi ka makaligtaan ng mga susunod na update tungkol sa SSS, GSIS, DSWD, at iba pang benepisyo ng pamahalaan. Kapag may opisyal na balita tungkol sa universal pension o anumang pagbabago sa iyong mga benepisyo, ito ang unang lugar kung saan malalaman mo ang katotohanan.
Walang exaggeration, walang maling impormasyon, totoong tulong lamang para sa iyo at sa iyong pamilya. Salamat sa panonood, at ingatan mo ang iyong sarili lagi. Hanggang sa susunod na video.